Hindi makapaniwala si Ronday Hollis Jefferson sa pinapakita ng kanyang kupunan. Anyari sa TNT, grabe ang resback ng Ginebra. Tambak malalang tropang 5G. Take over sa opensa ng Ginebra si Japet at Abarientos. Na-injured pa si Poy Eram sa dulo. Barangay Ginebra kontra sa TNT tropang 5G. Isa nga ito sa mga inaabangang game this conference, ang muling paghaharap ng TNT at Ginebra. Looking forward nga itong Gin Kings na makabawi this Philippine Cup matapos ang kanilang masaklap na pagkakatalo noong final sa tropang 5G. Crucial game din nga ito para sa parehong kupunan, kung saan patuloy nga ang kanilang paligsahan para makapasok sa top 4. Naging mainit nga kagad itong simula ng Barangay Ginebra offensively sa kanilang 13-0 start sa pagsisimula ng opening frame. Naging agresibo nga sa opensa sa early minutes si Jamie Malonzo na nagkaroon agad ng 5 early points. Hirap na hirap nga itong tropang 5G na makuha ang kanilang unang field goal sa game na ito. Mahigit 5 minuto nga ang lumipas bago nila nakuha ang kanilang unang puntos sa naging wing 3-point shot ni Simon Inciso. Pinasok na din nga ng TNT itong kanilang bagong recruit na si Jordan Heading sa halfway para magbigay ng additional firepower sa opensa ng tropang 5G. Pero patuloy nga ang pagkontrol sa game ng Gin Kings sa late minutes. Bigla naman ngang napahiga sa sahig si Troy Rosario habang nasa free throw line si Japet. Mukhang nasaktan nga itong si Rosario at tagal nga nitong hindi nakatayo habang humahawak sa kanyang ulo. Matapos nga ang replay ay nakita ng mga referee ang intentional na pagsiko ni Brandon Ganuelas Rosser sa Ginebra forward. Dahil nga dyan ay nagpasya ang mga officials na eject na sa laro si Rosser. Napapatulala na lang nga sa sideline itong si Coach Chot. After nga nyan ay unstoppable pa rin nga ang offense ng Gin Kings, kung saan step up na dyan sina Japet at RJ Abarientos para bigyan ng 19-point lead ang Ginebra after ng first frame sa score na 30-11. Second quarter ay na-maintain nga ng Ginebra ang kanilang malaking kalamangan. Struggle pa rin nga offensively itong TNT, kaya naman hindi din nga sila makachempo ng run. Take over na nga this quarter si RJ Abarientos sa opensa ng Ginebra. Gandang hanap niya pa dito kay Japet Aguilar na nagkakat sa basket for the alley-oop dunk. Binubuhay naman nga ni Jordan Heading ang opensa ng TNT. Nakuha nga niya ang kanyang unang punto suot ang TNT jersey sa 4-minute mark at agad din naman nga niya yung sinundan ng isang 3-pointer. Pero patuloy nga ang paglaki ng lamang ng Ginebra sa late minutes. Pumabaon pa ng 3 points sa Stephen Holt at the buzzer. Kaya naman umabot na nga sa 27 points ang kanilang lamang, 54-27 halftime. Third quarter ay wala pa rin ang pinagbago. Patuloy nga itong pag-arangkada ng Ginebra sa opensa, kung saan umabot na nga sa mahigit isang buwan ang kanilang lamang sa TNT. Pati itong si Ronday Hollis Jefferson na resident import ng TNT na nanonood sa game ay hindi din makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi naman nga sumasang-ayon si Coach Chot Reyes sa mga tinatawag ng referee sa game na ito, kaya naman napapangiti na lang nga ito sa sideline. Ay nagkaroon nga ng kaunting spark sa opensa ng TNT, kung saan ay ibaba nga nila sa 24 points ang kanilang hinahabol na kalamangan after ng third frame sa score na 74-50. Fourth quarter ay hindi pa rin nga makapag-generate ng run ng TNT sa early minutes. Tuwing magkakaroon nga sila ng basket ay agad may counter ang Barangay Ginebra. Patuloy din nga pagpuntos sa game na ito ni Japet Aguilar at RJ Abarientos para pangunahan ng opensa ng Gin Kings. Injured pa ang inaabot ni Poy Eram sa halfway mark matapos niyang matwist ang kanyang ankle. Kitang-kita nga sa mukha ni Poy Eram na hindi biro ang injury na ito. Kailangan nga siyang buhatin ng kanyang dalawang teammate para ilabas sa playing court. Well, na-maintain nga ng Barangay Ginebra ang kanilang malaking kalamangan, kaya sa uli nga ipanalo ang Gin Kings.